palagi sila idol. Malayo yun. Kumusta mga tropa? Ito ang first ride namin ni Idol Efren sa taon ngayon, 2021. Ang ruta natin ngayon ay reverse Tanawan. So from Cabanatuan City, Palayan City, then lilikod tayo papuntang Laor, then akyat tayo ng Laor na Uson uphill. So medyo mataas yun mga tropa. Mahabang akyatin compared kung magagaling tayo sa Tanawan. Morning mga tropa. Biyahe tayo ulit ngayon, right? Kasama natin si Idol Efren. Kami dalawa lang muna ngayon. First Tanawan, biyahe natin. Kaya lang, sobrang lakas ng hangin. Sobrang kami nalalaswag na Idol. Nagpapalita na kami, kaya nagkalas pa rin. Sobrang lakas. So nasa Palayan tayo ngayon mga tropa. Ayan o. All, liwanag ng Palayan o. Sana all ganito. Ayan mga tropa natin. So iba kasama natin, sasalubungin tayo. Siguro magkakauna sila mag-iintay sa atin. Pero tayo ngayon, iikot Palayan, San Laor, na Uson. Balik tayo na Uson. Medyo matalig yun, pero okay lang. Ayan natin. Enjoy mo lang natin yun. Lakas ng batas. Sobrang lakas ng hangin. Okay, ito. Tingnan natin si Idol Efren. Makakasabay tayo mga idol, oh. Morning po. Ba? Hindi o, reverse Tanawan lang. Tayo po. Labi. Okay, malayo-layo pa. Sige po, ingat po kayo. Happy New Year, sir. Ayun, palagi sila idol. Malayo yun. Ingat mga idol, ingat. Mag-aahon-ahon tayo ulit ngayon mga tropa. Mas paborito ko talaga ang ahon. Kung mapapansin nyo sa mga rides natin, mas madalas ang ruta natin ay may mga uphill. Kasi yun talaga ang paborito ko kahit walang hilig sa akin ng ahon. Sabihin, kahit di naman tayo malakas, gusto pa rin naman natin ang mga uphill. Pakiramdam ko kasi kahit di ako nakapag-training ng 3 beses sa isang linggo, sa isang ahon lang na labas ko ay feeling ko nakapag-training na ako ng 3 araw. So ganun nga ang pakiramdam pagka ako naahon. Kaya mas paborito ko ito. Kung akong tatanungin nyo, ito talaga ang best training para sa akin, ang uphill or ang ahon. Dahil ganyan din ang ginawa ko nung training nung ako ay nag-start pa lang sa biking. Na-inspire ako sa mga kasama ko dahil madalas ako naiiwan. Totoo yun mga tropa, pero hindi ako kailanman sumama ang loob ko. Ginamit ko yun bilang inspirasyon at darating na panahon ay makakaya ko din, makakasabay din ako. Kaya ang ginawa kong training ay puro ahon. Gumamit na rin tayo ng ipinagbabawal na technique. Yun yung solo ride, yung secret ride. Hindi mo sinabi sa mga katropa mo na nag-ride ka, tapos pagka nag-ride kayo sabihin mo wala kang training. Yung mga pinagbabawal na technique. Pero totoo mga tropa, ganun talaga ginawa ko. Kasi nga nung una ako makasama dito sa tropa, talagang wala namang nag-umpisa na malakas talaga eh. So may aabutan ka na talagang malalakas na, may iiwan ka, given yon. Huwag kayong sasamahan loob doon dahil yun na yung power nila eh. So nabibitin na sila kung sasabay pa ya o hihintayin ka pa. So mabibitin naman sila, diba? So ang magiging ending din naman yan, magkikita-kita kayo. So gamitin nyo yun ng isang inspirasyon para mas lumakas kayo. Huwag sasamahan loob nyo. Basta tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Yan ang sikreto dyan. Tatandaan ko pa nga ng mga first dinggalan ride namin nung sumama ako sa tropa natin. Talagang naiwan ako ng todo. Siguro merong mga 2 or 3 kilometers ang agwat namin. Ako lang ang pinakahuli. Huli-helat ako mga tropa. Oo, huli-helat. Wala tayong magagawa eh. So baguhan ako noon, siguro way back 2017.
So bago ko pa lang nag-ride, kaya lang medyo malakas lang ang loob, sumama agad ako sa long ride, Dingalan, Cabanatuan to Dingalan. So balikan yon, iniisip ko paano na yung pabalik, pero sabi ko sa sarili ko bahala na. Pero nasa bandang Laur pa lang ako, alam mo mga tropa, sumusugak-sugak na talaga. Iisip ko na lang na kaya to, kakahiya naman kung hindi tayo makakasama sa kanila, di ba? Kaya lang talagang hindi ko kayang sumabay, so talagang maiiwan. Tapos nasundan Leon nung aking first Arayat ride. Kasama ko naman dyan si Idol Francis, si Idol Adrian, si Kuya Beto at saka ako. 4 kami dyan na nag-ride sa Arayat. So nung papunta from Cabanatuan to San Isidro, San Isidro to Arayat, walang problema, okay, yakang-yaka. Pero nung bumalik na kami, Arayat to Cabiao, eto na. Hindi ko na mapigilan humiga. Talagang yun ang pakiramdam, gustong humiga. Pero hindi naman ako humiga, mga tropa. Yung one tipong wala nang lakas yung hita mo. Talagang lambot na, yung ganon. Yung napakagaan na, nakagrani na nga eh. Nag-grani na ako. Imagine, nasa parting San Isidro, Hain, grani na ang ginagamit ko. So kaya from Hain, Nueva Ecija to Santa Rosa, Nueva Ecija, hindi ko na sila nakasabay. Naiwan na ako nung part ng Hain. Talagang hindi ko na kaya, mga tropa. Malambot na ang hita ko. Para bang wala nang pakiramdam, hindi na maisipa. Ganon ang feeling. Inabot ko yun. Hirap talaga sa pakiramdam. Ang gamit ko pang bike noon ay MTB. So lahat naman kami naka-MTB noon. Linawin ko nga pala, mga tropa, yung granny na sinasabi ko, no? Kung sa MTB meron kayong 3 chain ring sa harap. Yung una malaki, pangalawa ay nasa gitna, middle chain ring, at yung pinakamaliit, yun yung tinatawag kong granny. Siguro ganun din naman ang tawag ng iba eh, no? Marami namang ganun, kasi narinig ko lang din naman yan sa mga tropa nating matatagal na nagbabike. So granny mo, di ba? Pagka hindi ka na makaahon, sagad na ba yan? Ganun, di ba? So yung granny, yun yung pinakamaliit na chain ring sa harap. Kaya gumamit ako ng ipinagbabawal ng technique. Di ba? Nabanggit ko na yan, mga idol, kung ipinagbabawal ng technique. Tsaka isa pang tip na sasabihin ko sa inyo, mga tropa, kung mag-training kayo at in good health naman kayo, wala naman kayong nararamdaman, wala kayong sakit sa puso or whatsoever, wala kayong mga pre-existing na sakit, mas maganda yung training na ang labas mo is 7 o'clock AM or 7:30 AM onwards. Okay, mas okay yon, yung aabutin ka ng init sa kalsada, yung aalis ka mainit na, tapos aabutin ka pa ng init sa kalsada, then mag-aahon-ahon ka. Napakalakas nun, mga idol. Daman-dama mo talaga resulta after na magawa mo yon. So siguro mga 15 to 30 days lang, mga idol, brado ko, makikita nyo resulta nun. Okay na okay talaga. Sa patag naman, isa lang ang alam kong training dyan. Yun yung tawag doon ay ang intervals. Ayan. So sa running, ang ginagawa namin dyan, 200 meters na talagang takbo, tsaka 200 meters jog, dire-diretso yun. 10 times yun. 10 repetition. So ganun din, in-apply namin dito sa biking yung ganung sistema sa flats. So maganda rin talaga ang resulta. Lalo na kung madalas mo pa siya ang gagawin. Sa part na to, malapit na tayo sa checkpoint ng Laur. Hindi natin alam kung pababalikin ba tayo or padadaanin tayo dahil yung iba ay tumigil na rito. So medyo kinakabahan na kami dito ni Idol Efren. Tingnan natin kung ano mangyayari. So may checkpoint, ko alam ba karon tayo dito. Ito yung checkpoint ng high-speed sa Nagatahaman. Hindi ko na alam kung makakatsa tayo dito o mabalik tayo. Malalaman natin. Akala ko ako yung bunaba. Hindi pala. Papabi ko sa inyo. Success. Dahil may idol Efren, nadali ng walang pansinan. Dito ko sa sekreto. Dire-diretso lang.
idol. Oh. Medyo madilim pa eh. Ayan. So pag dinretso nyo to, puntang Gabaldon, then Dingalan. Ayan, Lauwe, Gabaldon, Dingalan. Ayan. Diretso na to. Sobrang lakas ng hangin sa part na to mga tropa, kaya napansin nyo medyo napailag ako, parang may isang bugkos na hangin na biglang pumukol sa mukha ko. Grabe talaga dito sa lugar na to. Kaya hirap kami ni Idol Efren na makapagmatulin dito sa part na to dahil halos pinipigilan talaga pag lalo mong tinutulinan, parang itinutulak ka rin pabalik. Ganun ang pakiramdam natin dito. Baldon, Galan. First. Yun. Para tinanggal. Tinanggal. Ay, pinapalitan ng bago yata para may tinatayo ngayon dun eh. Doon nakalagay yan, di ba? Oo, doon sa unahan. Pagbaba natin ganun. Nawala na yan. Kaya ito laor na po yata eh. Ito na uson. Pumapagyan na naman ako ng papagilitan puta. Hangin na agad na. Ay, uwak. Dami ah. Ang pagputi ng uwak. Talakas ako sa ahon. Kaya na. Ito yung papaligin natin. Ay. Yun, ganda. Yan, papaligin natin yan. Sana hindi kumain dito. Dito na magsisimula ang matinding ahon natin, kaya hindi ko na muna puputulin ng mga video or lalagyan ng mga cuts dahil gusto natin makita kung anong speed natin dito sa ahon na to, dahil medyo matagal kami hindi nakabalik dito, almost 2 months bago uli kami nakaahon ngayon dito ni Idol Efren, kaya gusto namin makita kung anong resulta ng ahon natin ngayon dito. Kung mapapansin nyo, ang ruta namin madalas sa mga previous ride natin ay sa Guyabano, Aulo or Aulo, Guyabano,
puro dyan na lang muna kami nagko-concentrate dahil maganda rin naman ang ahon dyan sa Guyabano. Iniiwasan na rin kasi namin itong ruta na to, yung Tanawan, dahil sa sobrang dami na rin ng tao. Naging tourist spot na kasi yan, yung lugar na yan, which is better naman at yan naman ay para sa lahat talaga. Kaya lang, kung ikaw ay magdi-descending or lulusong ka dyan, medyo delikado dahil marami na ring taong naglalakad at biglang tumatawid. So, pwede tayong mag-cause ng accident dyan. Unlike before na wala pa talagang ganong tao dyan. Kung tatandaan ko noon ay parang 2 tindahan lang ang meron dyan noon nung pumapanik-panik pa tayo dyan na madalas. So, ngayon, nilimit na namin ang pagpanik dyan para maiwasan na rin naman ang aksidente. Tingnan nyo to mga tropa, kuha ko na to, halos wala talagang tao, di ba? So parang solo lang natin. So tapos makikita natin dyan mamaya yung kung ano na itsura ngayon ng Tanawan. Sobrang nalibang na ako sa pag-ahon ngayon at na-miss ko na rin kasi ang lugar na to kaya medyo nalibang na at hindi ko na namalayan, naiiwan na pala ako. Kaya gagawin ko dyan, hahabulin ko tapos ididikit natin ang pilit dyan para hindi naman tayo maiwanan. Gagamit tayo ngayon ng technique at dito ko ngayon i-apply yung haba ng TS mga tropa. Akala ko pagka naidikit ko na kay Idol Efren, okay na sa kanya yung pacing at magsasabay na kami. Kaya lang, mukhang ayaw magpatugis ni Idol Efren. Kaya tingnan nyo mangyayari mga tropa. Kinargahan ni Idol Efren ang takbuhan nung makita niya kung nasa gilid niya. May naka-reserve pa lang power si Idol. Grabe, galing ako sa pag-abot sa kanya tapos biglang kakargaan. Kaya hingal kabayo ang inabot ko kay Idol Efren. Saludo ko sa iyo, Idol. Ito pa naman yung isa sa may pinakamabigat na parte ng ahon sa lugar na to. Kaya mas ginigilan pa ni Idol na tapusin ang matarik at mahabang ahon na ito. Pero syempre hindi tayo kakalas dyan at sasabayan lang natin kung anong pacing at speed ni Idol. At medyo didikit ko para naman mas lalong ma-inspire si Idol na mas gigilan pa yung mga ahon. Sa wakas natapos din ang ahon, kaya pababa na tayo niyan mga tropa. So ito mga tropa, malapit na tayo sa Tanawan. So descending na to, approaching to
Tanawan, bonus. So, itong tinatawag na bonus, isang aakitin natin na to. So, from Tanawan, o galing ka ng Bacaor Tanawan, ito yung last ahon na pinapanik natin, tinatawag na bonus. Pero dito tayo galing sa Laur, so ito na yung last ahon. And after nito, descending na ulit. Puro lusong na, puro lusong. So, madadaanan natin dito yung mismong pasyalan. Ang oras natin dyan mga tropa ay is around 6:45 to 7 a.m. Makikita natin na marami ng sasakyan ang nakapark dyan sa gilid ng kalsada para mamasyal at matunghayan ang ipinagmamalaki nating Tanawan. Kumpara dati, hindi ganyan karami ang tao or halos wala kang makikita talaga na nakapark dyan. Kaya dapat lang na magdoble ingat tayo dito pag lumulusong, lalo na sa part din na to na mabilis ang lusong dito. Kaya kung hindi mo mapipigilan ang iyong paglusong at biglang mabulaga ka sa mga tao na biglang tatawid, ay posible na gumulong ka dyan. Kaya doble ingat mga idol, lalong lalo na sa mga bagong nagbabike ngayon na gustong pumunta dito sa Tanawan. Ito ngayon mga idol yung pinaka main tambayan dito sa itaas ng Tanawan. Dati walang halos tao dito na makikita mo, puro mga magbabike lang, then bababa na agad. Pero ngayon makikita nyo mga tropa, napakadaming tao dyan. Kuha ko ito noong January 10 mga tropa, sa 4 PM, hapon syempre. So yung mga sasakyan na yan sa gilid, mga stationary yan. So yan yung mga bumisita dyan sa lugar na yan. At ang moving lang dyan, yung kotse na kulay red na yon, yung parating. At ito pa yung isa sa mga iniiwasan natin mga tropa, yung pagbaba tayo. Ito kasi matalim na pababa na to eh. Yung bigla tayong may makikitang ganyan, so madidistract tayo dyan. Kaya kung mahina ang preno mo dyan at medyo nalilito ka pa sa yung braking system or sa preno, posible na magkaroon ka ng problema dyan or baka gumulong ka pa, di ba? Dito sa gawin na to makikita natin mga tropa, mga nagtatawiran ng mga tao. Ito yung mga hindi natin maiiwasan ngayon dito sa Tanawan. So kaya madami na kasing tao dito kaya hindi talaga natin maiiwasan yung mga ganyan. Dahil yan ay pasyalan. So kailangan talagang doble ingat talaga tayo dito pag nagdi-descend tayo or pababa tayo. Sa lugar naman ito mga tropa, isa na to sa pinaka mabilis na lusong. So bulusok ito, kaya kung sakaling makakita kayo ng ganyan sa harapan nyo, malayo pa lang start na kayong mag-brake. Pero huwag nyo siyang didiinan, magdahan-dahan kayo, so hanggang sa maging slow lang, di ba? Tapos itong portion na to napakaliwa, ito yung mabilis na may curb. Diyan maraming nadidisgrasya, nag-overshoot ayan sa lugar na yan. Kaya iyan, isa sa pinakadelikado. Tapos ito naman ay bulusok din na mabilis. Kaya ito yung mga portion na talagang iniingatan. Alam nyo ba mga tropa na ang climbing at descending ay parehong challenging yan. Dahil pareho tayong gumagamit dyan ng skills. So sa climbing, mas lesser nga lang ang risk. Hindi ka naman makakapag-speed ng mabilis dyan or hindi ka makapagmatulin dyan dahil nga syempre medyo mahirap ang ahon, kaya mas low risk ang accident dyan sa pag-aahon. Pero talagang sa totoo lang mas takaw aksidente kapag nagdi-descend ka na or lumulusong ka na. Dyan mo mas kinakailangan ng presence of mind. Kailangan mabilis ang isip mo dyan, yung mga desisyon mo dyan mabibilis, di ba? So kailangan alert ka talaga. Dahil napakadelikado, lalo kung sa Tanawan ka mag-i-start or kung baguhan ka at dyan ka magpa-practice, siguro hindi pa dapat kasi mabibigla ka talaga dyan, sigurado mabibigla ka dyan sa mga lusong. At marami na rin pagkakataon na may mga nasaktan na dahil nga nabibigla sila sa biglang lusong ng Tanawan. Hindi lang naman sa mga bikes yan at sa motor, pati sa mga 4 wheels din meron din mga nangyaring hindi maganda sa paglusong ng Tanawan. Kaya sa akin naman, paalala lang mga tropa, hindi ko naman kayo tinatakot or ina-advance ko lang kayo kung ano ang makikita nyo kung kayo ay papanik sa Tanawan at kung ano ang dapat nyong gawin at kung anong mararamdaman nyo, di ba? So sa akin naman, paalala lang. So pwede nyo naman puntahan yan. Mag-ingat nga lang talaga. Sobrang ingat lang lalo pagka lumulusong na kayo. May paraan naman tayo dyan mga tropa. Kung talagang gusto mo puntahan Tanawan, gusto mong mag-climb, okay yun, walang problema doon. Ito ang paraan dyan. Pag sa descending, ang gawin nyo, akayin nyo na lang yung bike nyo.
Oo, bumaba na lang kayo at lakarin nyo na lang mga tropa, walang masama dyan at walang nakakahiya dyan. Huwag nyong iisipin na dahil naglalakad kayo ay weak kayo. No, hindi ganon mga tropa, walang nakakahiya sa paglalakad. So para naman ito sa safety mo rin, di ba? So yung mga pro naman natin dyan at mga matatagal ng nagbabike, alam na nila yan, naiintindihan na nilang lahat dyan. So ito naman, advice ko para lang dun sa mga bagong nagbibisikleta ngayon na gustong sumubok dyan sa Tanawan. So gusto ko lang na masabi sa inyo na yon ang mga dapat nyong i-expect pag nagpunta tayo ng Tanawan, okay? So sa part na to, hindi ko na nasabi na huminto tayo ng Bakaw, ang ating tambayan, at nagkwentuhan lang tayo ng konti doon. Medyo napahaba at ginanahan yung kwento ko sa inyo mga tropa, pero konti pa lang yan para sa na-experience na natin, konti pa lang yan. Kaya eto ngayon, pauwi na tayo via Soledad. Yan, si JC nasa gilid ko, kasama natin si Idol Francis, Idol Benedict at saka si Idol Efren. Tapos syempre ako. Ayan. Then magbibigay din ng advice si Idol Francis kay Benedict. Ito mga tropa, pakinggan natin. Mga idol ko, idol nga. Kulang pa sa lesson yun. Kulang ba sa turo? Bakit ba kasi iniwan mo kami sa ahon kanina? Tinuturuan ko nga ng ano. Pinapakita mo mga damo. Na dapat na nag-uumpisa dito sa baba. Kulang pa sa turo kanina. Kulang sa turo at kulang sa turok. Kinakabahan pare. Kailangan to bibigyan ng ng leksyon. Kulang pa sa seminar. Ang leksyon. Kailangan ng leksyon. Papatipin na kita kay Ninong mo. Ninong mo para hindi niya magaling sa chicks yan. Wala na yung sa babae, wala ka na rin kapasahaw. Paano pare yun? Pag nawala na yung kabang sa babae, wala na rin kabang sa ahon. Kita mo ko. Kaya mahina ako sa ahon. Saray na. Nakakalo ko. Ay. Kinakabahan ako. Bumabawi, nagbabawi. Binabago yung statement. Yan na naman mga tropa. Dito kami ngayon sa papuntang Alibaybay ito. Kaya ko dito. Yan. So bali 5 lang kami ngayon. Okay. Ang usapan, chill ride lang. Chill ride. Ewan ko na kung ano mangyayari. Kaya si Benedict ito ano to. Bitin to eh. Kaya baka bumira. So tingnan natin kung ano mangyayari mga tropa. Alright. Thank you mga tropa. Thank you. Sa lugar nito, nag-start ng mag-chill ride ng mga tropa natin. So umangat na si Benedict, sigurado siya na ang tatrangko niyan. Tapos ako dito lang ako sa likod ni JC, tatago muna tayo sa malakas na hangin. Malakas itong sumagupa eh. Kaya dito muna tayo sa likod. Kaya lang, hindi tayo nakasabay sa tropa. Upo! Ayan, katan tayo. Ayun o. Ayan, hindi tayo nakasunod sa tropa. Oo nga. Naplat, Ayun. si Bay kay Jun. Lahat. Dali. Nadali ng batong matulay. Mabuti binalingan ako ni JC at ni Benedict. Ayan. Salamat mga tropa. Ayan, ako, ayan. Mga idol, baka isipin nyo, hindi ako tumulong dyan kay Benedict at kay JC sa pag-repair ng interior. Ako nagbaklas niyan, tsaka nagkabit ng interior. Tapos nag-offer si Benedict na siya na ang magbabalik ng goma at magbobomba. Kaya nag-video na ako. So hindi naman ako defensive mga tropa, pinapaliwanag ko lang. Hindi namin namalayan ni Benedict at ni JC na hinintay pala kami ng ibang tropa dyan sa gawin dyan. So hindi na namin napansin yun. Kaya si Benedict, mula nung matapos siya doon sa pagbomba sa gulong ng bike, nagdire-diretso, sumunod na ako sa kanya. Tapos yung takbo namin medyo tinulinan na ni Benedict at medyo umiinit na eh. Kaya nung mapansin namin na andun pala mga tropa, so nagkabul sila.
So, kaya nahirapan. Kaya medyo hingal kabayo din ang inabot nila sa pag-aabol. Tapos hindi ko na rin na video yung Santa Rosa sprint natin doon dahil habang tumatakbo tayo at di ko namalayan ay low bat na pala yung ating camera or dead bat, wala na palang charge yung battery. So napansin ko na lang dito no after na tapos na yung sprint. So sunilip ko yung camera wala na pala akong nabibideo. Kaya ayan, tropa, hindi ko na na-video. Ayan, isang katropa natin. Yung video natin na ito ay kuha pa noong January 3. Hindi ko na na-upload agad dahil may tinapos pa akong mga importanteng bagay. Then after January 3, hindi rin ako nakapag-ride dahil nagkaroon tayo ng mechanical problem sa aking bike. Kailangan ko muna mag-order sa ibang country. At gusto ko rin magpasalamat sa mga tropa ko na palaging sumusuporta sa aking channel. Kay Idol Ralph Hoson, Idol Macnel Taktakin, Idol Champ Santillan, kay Idol Jomar Labaw na pabalik ngayon ng New York. Happy trip, pare ko Kay Idol Jopet Puno at syempre ang idol ng mga idol, kay paring Tantan na nasa Las Vegas ngayon. Ingat dyan mga pare ko see you soon. At syempre sa tropang bakat. And maraming salamat po muli sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po mga sir and ma'am. Don't forget to like and share mga tropa. Peace!